Matagumpay na naidepensa ni Manuel Navarrete ang kanyang belt laban sa kanyang kababayan na si Oscar Valdez. Umabot ito sa 12 rounds, bagamat naging one-sided ang laban dahil napakalaki ng lamang ni Navarrete sa scorecards ng mga horado. Ito ay naging unanimous decision. Nahirapan si Oscar Valdez sa kanyang mga atake laban kay Navarrete dahil siguro ito sa reach advantage ni Navarrete. Dahil sa mahaba talaga ang mga kamay nito at masipag itong sumuntok. At sa stats, nagpakawala itong si Navarrete ng 1,000 mahigit na suntok laban kay Oscar Valdez na 436 lang ang kanyang binitawang suntok laban kay Navarrete. Sa patama naman, mataas ang percentage ng patama ni Oscar Valdez. Pero marami pa rin ang landed punches ni Navarrete dahil sa dami ng suntok na kanyang pinakawalan kontra kay Oscar Valdez. Magang-maga ang kanang mata nito ni Oscar Valdez dahil sa daming tama na tinanggap nito mula kay Navarrete. Samantalang si Navarrete halos walang kagalos-galos yung mukha niya. At ayon sa mga karamihan ng mga observers na mas matindi ang damage na tinamo nito ni Oscar Valdez laban kay Navarrete kaysa nung laban niya kay Shakur Stevenson. Although pareho namang one-sided din ang nagiging resulta nito. Kaya nung may interview itong si Navarrete, kaya nung may nagtanong kung anong sa palagay niya kung maglalaban sila si Shakur Stevenson, ang sabi naman niya, palag siya. Hindi niya tatanggihan si Shakur Stevenson. Hindi siya natatakot kay Shakur. Emmanuel, how would you compare your performance against Valdez to Shakur Stevenson? Do you feel like you inflicted more damage? And is that a fight at 135 you would think about taking? Yo creo que es evidente, ¿no? Lo que preguntas es un poco raro, ¿no? Porque es evidente que Valdez terminó muy lastimado. Con Shakur no terminó así. Evidentemente es por algo, ¿no? Por los golpes, supongo. No hay que ser muy inteligentes para darse cuenta de eso. Lo de Shakur realmente no lo he pensado, pero creo que sería como ajustar un poco la técnica, el boxeo para pelearle a él. Y pues no es como que me dé miedo, no me rajo, pero sería como cuestión de hablarlo y pensar un poco con la empresa, con mi equipo. Y pues a ver si también Shakur pretende algo así. I think it's evident why. I think it's kind of a weird question. It's evident that he was really hurt in this fight, and in the Shakur fight, he wasn't that hurt. I think it's very evident. You don't have to be intelligent to notice that. And so I really hadn't thought about that fight. I would have to adjust the technique to be able to fight him, but I'm not scared. I wouldn't turn away from that fight. It's something that I would have to think about with my promoter and my team, and to see if Shakur intends to fight someone like me as well. At nag-react naman si Shakur na kung gusto niyang kuhanin yung belt niya, umakyat siya sa 135 pounds at hindi siya nito tatanggihan kung gusto niyang labanan si Shakur Stevenson. So kung magkakasundo ang mga promotor nito, sigurado maglalaban itong dalawa na to. At tiyak na si Navarrete ang aakyat nito ng timbang. Kasi sa tingin ko mas mahirap yung galing ka sa mataas tapos ikaw yung bababa ng timbang. Mahirap para kay Shakur Stevenson yon. Pero mas madali kay Navarrete ang mag-adjust na umakyat ng timbang para labanan si Shakur. So sana mangyayari ito no? Para lalong gumanda yung labanan dito sa larangan ng boxing. Samantalang nalasap naman ni Oscar Valdez ang pangalawang talo sa kanyang boxing career sa mga kamay ni Manuel Navarrete. Nung maglaban ng dalawang ito, alam natin na liamado itong si Oscar Valdez at dihadong-dihado itong si Manuel Navarrete. At sa tingin ko, isa sa mga basihan ng mga bettors no, na kaya naging dihado itong si Navarrete dahil sa huli niyang laban na kung saan na knockdown siya. Bagamat na ipanalo pa rin naman niya yung pinakahuli niyang laban. Pero doon na siguro nagdududa yung mga bettors sa performance ni Navarrete. Na mas magaling naman dihamak itong si Oscar Valdez kaysa doon sa huling nakalaban ni Navarrete. Kaya ito isa din sa dahilan kung bakit nagiging yamado siya sa betting odds. Pero nagkamali sila dito. Dahil pinatunayan ni Navarrete na siya pa rin ang pinakamagaling sa junior lightweight division. Muli, Hirang TV po. Huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe para laging updated.